At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking balita ang sumiklab ngayon sa kasong pagpaslang kay Percy Lapid, isang kilalang mamamahayag sa bansa. Ayon sa mga bagong detalye mula sa mga otoridad, ang tatlong leader ng mga kilalang gang sa Bilibid ang nagturo kay Department of Justice Secretary Boying Rimulya bilang bahagi ng pinlano nilang operasyon laban kay Lapid. Kasabay ng mga pahayag na ito, inanunsyo naman ng mga otoridad na si Bureau of Correction Chief Gerald Bantag ay pinalaya na sa mga kasong kaugnayan ng pagkapaslang ni Lapid matapos ang isang serye ng mga investigasyon. Sa isang press conference kanina, sinabi ng mga gang leaders na ang mga insidente ng kriminal na ito ay may direktang kinalaman sa mga tao sa loob ng gobyerno kabilang na si Rimulya. Ayon sa kanila, ipinadala sila ng mga tao na may koneksyon sa mga matataas na posisyon upang magpatupad ng isang operasyon na naglalayong patahimikin si Percy Lapid, na kilala sa kanyang mga matatalim na komentaryo laban sa mga malalaking tao sa gobyerno. Kasama sa testimonya ng mga gang leaders ang ilang detalye ng tumutukoy kay Rimulya bilang bahagi ng plano. Sa kabila ng mga pahayag ng mga gang leaders, mariing pinabulaanan ni Boying Rimulya ang mga paratang laban sa kanya. Ayon sa kanyang kampo, walang katotohanan ng mga sinabi ng mga ito at ginagamit lamang ang pangalan niya upang makalikha ng ingay at magtakip sa tunay na mga utak ng krimen. Dagdag pa ng mga abogado ni Rimulya, wala siyang kinalaman sa kasong ito at hindi rin siya bahagi ng anumang gang o sindikato na maaaring may kinalaman sa pagpaslang kay Lapid. Samantala, si Gerald Bantag na dati itinuturong pangunahing sospek sa pagpaslang kay Lapid ay ipinahayag na ang mga otoridad na hindi nakasangkot sa krimen. Ayon sa mga resulta ng karagdagang investigasyon, wala nang sapat na ebidensya upang ituloy ang kaso laban sa kanya, kaya siya ay pinalaya mula sa kanyang mga pag-aresto. Ang desisyon na ito ay nagdulot ng kontrobersiya, ngunit ito rin ay nagbigay linaw sa mga nagdaang aligasyon laban sa Bucor Chief. Habang patuloy ang investigasyon at mga paglilitis, marami ang nag-aabang kung ano ang magiging susunod na hakbang ng mga otoridad. Ang kaso ng pagpaslang kay Lapid ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko, lalo na't ang mga pangalan ng mga makapangyarihang tao sa gobyerno ay kasangkot. Tinututukan pa rin ng mga eksperto at mamamahayag ang mga susunod na development sa kasong ito upang malaman ang buong katotohanan at makamtam ang katarungan para kay Lapid. At heto nga mga balita ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutan mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Yung evidence. The evidence starts and ends with Sulweta. From Sulweta to Bantag, wala silang ebidensya. Wala akong nakikita. Walang link. In fact, the NBI has made a statement already. Sabi na we have no direct evidence kay Bantag. Maraming statements in the past 2 weeks si Bantag na lalabas daw siya and he will surrender himself if mag-resign si DOJ Secretary Boying Rimulya. They are complaining na masyado namang halata daw na bias ang Department of Justice sa kanila. Unang-una daw, yun na lang pagsiserve ng subpoena. Dinala dun sa last known of address, pero wala namang iniwan na kopya. Wala rin yung mga attachments. Nagpunta sa barangay kapitan ng last known address, sinabihan sila na walang tao doon, hindi rin nag-iwan. Alam naman nila na nasa Baguio. Pangalawa, sabi nila, yung mga niraise ni DG Bantag na mga issue against Secretary Rimulya, hanggang kanya hindi sinasagot. Napakaganda mga kaibigan ng ating talakayin ngayong gabi, no? Ang tanong po guys may tanong lang po tayo, alright? Bahala na kayong sumagot, okay? Sino ang most guilty dito mga kaibigan, okay? Sino ang pinaka-guilty dito? Si Secretary ba? Si SOJ ba? Or si General Bantag? Mamaya po sagutin niyo po yan. Habang po tayo guys, pakisagot lang po no? Kasi po, pakikinggan po natin itong napakagandang interview po ni Attorney Sal Panelo, no? Dito natin malalaman mga kaibigan. Dito natin malalaman yung buong story po guys. Kung bakit kailangan talaga nilang i-eliminate si Bantag at kung bakit ang pinaka-guilty po dito guys, ang sekretary. Hindi po si Bantag mga kaibigan. Dahil marami po talagang mga lapses sa batas na hindi napaliwanag at hindi po nasagot ng Department of Justice Secretary. Na dapat naman talaga or kumbaga ng SOJ yan Trabaho niya yan. Na sumagot talaga siya. Hindi naman pwedeng hindi niya sasagutin na lahat mga tanong. Kaya nga naging sekretary ka dyan
Pero ang sabi ni Attorney Panelo dito mga kaibigan, hanggat hindi niya sinasagot yan, ang paniniwalaan po ng mga tao ay si General Bantag. So, therefore, I conclude, wow, English na si General Bantag, wala talaga siyang kasalanan mga kaibigan. Hindi po siya guilty, guys. Siya ang pinaka not guilty dito. Diba? Kung titingnan niyo mabuti mga kaibigan, hindi po guilty si Bantag. Ngayon, kung sino yung guilty, alamin po natin mamaya. Pero bago lahat po, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag niyo kalimutan mag-comment, like, at paki-hit yung notification bell. At paki-hit yung notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ATF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. At eto na nga mga kaibigan, nako. Grabe po guys ang balita, no? Ewan ko kung nalaman niyo na to. Tatlo po, no? Itong tatlong Itong tatlong gang member sa Bilibid. Umamin na po mga kaibigan na sangkot sila doon sa late Percy Lapid, no? The late commentator. Umamin na po yung tatlo mga kaibigan. Kasi nag-plead guilty na sila eh. Ibig sabihin, pag nag-plead guilty, umamin na. O inamin na nila yung kasalanan nila. Ngayon mga kaibigan, ang tanong, so, ibig sabihin, inamin nila, hindi naman nila tinuro si Bantag. Ibig sabihin, si Bantag po guys, wala pala siyang kasalanan. Di ba? Common sense lang gagamitin dito, no? I mean, well, of course, kasama na ang common sense. Pero guys, tandaan nyo, itong tatlo na to, itong tatlong sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, ito yung talagang ito yung pinaka talagang nakuha nilang parang itong tatlong to, mga main character talaga to mga kaibigan doon sa Percy Lapid. Ito yung mga main character. At sinabi ni Attorney Panelo dito mga kaibigan, kahit nga NBI, di ba kahit NBI sinabi nila na wala pong direct link sa Bantag. Di ba? Ngayon, itong tatlo na to mga kaibigan, nag-plead guilty na sila. So, umamin na po sila na sangkot sila mga kaibigan doon sa crime. Accessory sila guys. Ibig sabihin, kasabwat. Wala silang sinasabing General Bantag. Wala silang tinuturo na pangalang Bantag. So, medyo good news to guys, no? Pero hindi naman natin pwedeng i-confirm to. Dahil po mga kaibigan, hanggang ngayon, tinutugis pa rin nila si Bantag. But anyway, at least guys, itong tatlo, confirm natin itong tatlo. Na, kasi umamin sila eh. Pero hindi rin natin alam kung bakit umamin, no? Pero at least umamin na. Nag-plead guilty na sila. Or, kaya sila nag-plead guilty para po bumaba yung kanilang mga sentensya. Kasi pag umamin ka, bababa yung sentensya mo eh. Di ba? Kasi pag hindi ka umamin, talagang habang buhay ka makakakulong dyan. Oh, di ba? Ngayon mga kaibigan, ito pong sinasabi po ni Attorney Panelo mga kaibigan, dito natin malalaman guys. Dito natin makukonek lahat. Di ba? Makukonek natin lahat mga kaibigan. Kung ano ba talagang nangyari dito kay General Bantag. Bakit parang pinag-iinitan talaga at dinidiin talaga nila? Ano ba talagang gusto ni Secretary Boying dito? Diba? Pero bago yan, babati muna tayo, okay? Para hindi naman tayo, baka mamaya sabihin na naman na carried away na naman tayo. Alright? Happy Saturday po sa ating lahat. Kumusta na po kayo? Sana wala kayong mga gimmick. Ayan, si Susan Avenant, andito, walang gimmick yan. Pag wala kayong gimmick, manood na lang kayo sa akin. Okay? Ito, babati muna tayo ha. Bibitinin ko muna kayo ha. Stay put lang kayo dyan. Okay, babati muna tayo. Sino ba yung mga... Ayan, si Margarita Libon. Gandang gabi po din sa mga Bantag supporters. Si Cynthia Gonzalez, si Ed Mangiente. Ayan, sabi po ni Cynthia Gonzalez, yes, tiyak ng utak ay nasa taas. Mas mataas na posisyon. Putak ng putak, member ng Team Ngiwi. Ayan, no? Member ng Team Ngiwi. Alam na this. Ed Mangiente, good evening, boss. Woody, Net. Sana totoo na ito para matauhan na si SOJ Boboying. Puro na lang panghuhula ang ginagawa ng DOJ at pagbibintang kaya walang sapat na ebidensya. Good evening, Foodinet. Ayan, Jocelyn Nakajima, Emily Lebostes. Yan. Hola, Sir Foodinet. Bon dia.
Watching from Barcelona, Spain. We love you, General Bantag. Ingat ka palagi. Uy, mga taga-Spain, no? Barcelona, kumusta na kayo dyan? Amelia Veloso, gandang gabi, Sir Futinet. Thanks. Tamsak Dan. Uy, maraming sa pagtamsak, ha? Maraming salamat. Eugene Mark Esero, kahit sabihin yung lusot, dito gawa si Bonjing para idawit si General Bantag. Bonjing, nga, mastermind. Leonida Potosa, Victoria Galvez, Nena Esteban, Judge Lopez, may bagong pasabog si Maharlika, may nahuling gun runner sa Cavite Indian National at inaarbor ng mataas na opisyal ng PCSO at binabanggit si Naku, yare! Judge Lopez, wala pa raw na mainstream media. Adel Bautista, hello everyone. Ayan, Corazon Austero, Violeta Galvan, dami na pala nagantay, pasensya na kayo, ha. Naomi Paloma, Susan Aviles, ayan, good evening po, idol po dito sa lahat ng happy weekend. Happy weekend po sa ating lahat. Ayan, Jen Sotero. Alright mga kaibigan, babasahin po natin lahat ng mga pangalan na yan. Lahat na po ng mga nandito, no, babasahin po natin yan, mga comment nyo at mga tanong nyo mamaya po, ha. Kaya huwag nyong kalimutang sumagot kung sino ang pinaka-guilty dito. Si SOJ ba or si General Bantag, ha? Huwag niyong kalimutang sumagot. Mamaya na yan, ha? Mamaya na. Sino pa? Joms Firm Vlog, hello Sir Foodie at sa lahat. Hashtag Bantag, ayan, Nilbert Badiles, Clarita Legaspi, Aziward Ayuban Channel, ako Solid Bantag at Teves for Senator, Joby Sarte, Sharon Tan, may breaking news si Madam Maharlika. Sir Foodie, mukhang related sa mga ngiwik. Oo nga, alam ko na, no? Grabe yun. Ayan, Nilbert Badiles. Salamat, Ma'am Susan Aviles. Ayan po, mga kaibigan. Tuloy-tuloy lang po tayo, guys, no? Ito, ha, panoorin mo natin to bago natin tuloy ang pasabog ni Attorney Panelo. Ito, ha, panoorin na natin, guys. Ready na ba kayo? Guilty ang naging tugon ng tatlong gang leader sa New Bilibid Prison o NBP matapos mabasahan ng sakdal sa kasong murder kaugnay ng pamamaslang sa broadcaster na si Percy Lapid. Sila ay sina Aldrin Galicia ng Sputnik Gang, Alvin Labra ng Batang City Jail at Alfie Piñaridon. Ayan na yung tatlo mga kaibigan. Oh. Yan na yung tatlo na umamin. Yan na yung tatlo na yan. Di ba kilala nyo yung mga yan? Kung sino yung mga sumusubaybay sa kaso po ni Percy Lapid. Ayan. Tingnan nyo sa screen nyo, yan na yung mga pangalan na yan. Yan po yung umamin, guys. Ibig sabihin, accessory to the crime. So, kasabwat po sila. Pero wala po silang sinasabi na bantag. Pati yung mastermind, wala. So, ibig sabihin mga kaibigan, lusot po si Bantag dito, guys. Sana, no? Sana talaga tama yung ano natin, no? Yung, syempre, yung feeling natin yun, yung gut feeling natin. Sana po tama, guys, no? Kasi, sa totoo lang mga kaibigan, pag ang isang tao kasi guys, nag-plead guilty, ibig sabihin, inako na niya yung kasalanan. Ganun yun. So, wala naman silang in-involved na ibang pangalan eh. Ibig sabihin guys, sila lang talagang tatlo. Ayan na nakalagay sa screen si Aldrin Galicia, Alvin Labra, ayan, si Alpe Penaredonda. Ayan po ang tatlo na umamin na. Tuloy natin. Ng happy-go-lucky. Ayon sa kapatid ni Percy na si Roy Mabasa, umamin ang mga ito bilang accessory sa krimen para mapababa ang kanilang sentensya. Sila ay nahatulang mabilanggo ng mula 2 hanggang 8 taon. Ang tatlo ay kapwa-akusado ni na dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag at dating Bucor Security Officer Ricardo Zulueta na itinuturong co-mastermind sa krimen na nananatiling at large. Ayon naman sa Department of Justice o DOJ, welcome development ang pag-amin ng tatlong akusado at ginawa nila ito para na rin sa kanilang sarili na mapababa ang sentensya bilang mga kasabwat sa krimen. Subalit hindi umano titigil dito ang DOJ hanggang sa mapanagot ang mga utak sa krimen dahil sa ganito lamang makakamit ang hustisya para sa biktima. Yan na naman kayo, Department of Justice. Pa-mastermind na naman kayo, pa-utak-utak na naman kayo. Kayo nga yun eh. Kayo nga yung guilty dito eh. Pambihira naman Ayan na nga, umamin na nga yung tatlo eh. Ano pa bang gusto nyo? Diba? Inamin na nila mismo. Nag-plead guilty na sila. Diba? So ano pa bang gusto nyo? Dapat, ang pinakamaganda dyan, total, umamin na yung mga tatlo na yan at wala naman silang sinasabing bantag. Diba? Wala naman silang ini-involve eh. Sila lang naman tatlo. Di yan na. Yan ang hinahanap nyo. Ano pa bang gusto nyo? Pambihira naman
Baka siguro ang utak nito si si Bonjing. Ha? Ikaw ba mastermind dito? Kasi ayaw mong tigilan si Bantag eh. Di ba? Ayaw talaga niyang tigilan. Meron na nga talagang parang na nga yan eh, parang sinusubo na nga sa kanila eh, no? Talagang halatang-halata na nga eh. Tapos yung si Escorial pa, di ba, bumaliktad din, Ano pa bang gusto niyong mangyari? Di ba? Ibig sabihin, gusto niyo lang talagang idiin si Bantag. Gusto niyo siyang kasuhan, gusto niyo siyang makulong para hindi na siya makalabas. Yun ang gusto niyo eh. Di ba? Kasi po mga kaibigan, nakakapagtaka lang talaga eh. Ito na nga, nag-plead guilty na nga eh. Pambihira naman mga buhay na to. Di ba? Hindi pa rin kayo nakontento. Nag-plead guilty na nga. Di ba? Ang pinakamaganda dyan, ito yung advice namin sa Department of Justice Secretary. Sir? Sana nakikinig kayo, sir. Ang pinakamagandang mong gawin, i-dismiss mo na yung kaso ni Bantag. Kasi andyan na yung tatlo eh. Total, umamin na sila, Ayan na, magsaya na kayo. Diba? It's time to celebrate. Kasi nakuha nyo na yung hustisya. Ayan na yung tatlo, inamin na nila. Ngayon, sino pa bang hinahanap yung mastermind? Baka ikaw Secretary Mastermind dyan Kasi ang kulit eh, ayaw mo makinig eh. Di ba? Andyan na nga eh, si Chongke, ang utak. Si Chongke, ikaw ba yan? Di ba? Alam nyo guys, sa totoo lang I mean, wala naman tayo, hindi ko naman masyadong alam yung batas-batas na ganyan no? Pagdating po sa korte. Pero may konti lang tayong alam mga kaibigan. Ang nakalagay kasi dito guys, the moment po na inamin na nung akusado or kung sino, ano ba tawag dyan? Akusado, no? Tatlo kasi yan eh. Tatlong gang member yan. Mga gang member yang mga yan. Okay, inamin na nila. Alright? Klaruhin natin. Inamin na nila yung kasalanan. Alright, ano po inamin nila? Na sila ay accessory to the crime. So, ano ibig sabihin nun? In Tagalog, kasabwat sila sa krimen. Klaro. Klaro yan. Okay, may binanggit ba silang pangalan? Wala. May binanggit ba silang Bantag? Wala. Anong sabi ng NBI? Walang direct link sa Bantag. Ang ebidensya magsisimula kay Zulueta at matatapos kay Zulueta. Klaro yan, sinabi ni Atty. Panelo yan sa intro natin. I-replay niyo yung intro natin, sinabi niya. Di ba? Ang ebidensya magsisimula kay Zulueta at matatapos kay Zulueta. Bakit? Dahil siya talaga yung connected dun sa mga sa mga tau-tauhan dun eh. Hindi naman si Bantag guys eh. Dahil si Bantag po, siya po ang director, no? Siya eh, general, siya dun sa bureau eh. Hepe siya dun eh. Di ba? Napakaklaro yan. Ngayon, kung ididiin nila si Bantag na siya talaga gumawa, malamang sa malamang, ganun ang gagawin nila. Or ganun ang ginagawa nila. Di ba? Kasi po mga kaibigan, sa totoo lang, wala na eh. Checkmate na sila guys. Ang Department of Justice, checkmate na. Stalemate na sila. Wala na silang pang pambato nila. Ang tatlo, umamin na eh. Sa balita na yan meron pa nga tayong balita dito. Galing pa sa news, sa Manila Bulletin yan. Tatlong bilibid PDLs plead guilty as accessories in Percy Lapid killing. Sentenced to 2 to 8 years imprisonment. Ayan klaro yan ano pa bang gusto nyo? Please naman. Please naman. Si Bantag ang hindi guilty dito. He is not the most guilty. English, galing English na naman yun Kung sino yung pinaka-guilty dito, yun ang huhulihin nyo. Bakit si Bantag yung palagi na lang Bantag? Kung hindi naman si Bantag, Tebes. Tebes. Pag hindi naman si Tebes, Bantag. Parang paikot, parang papasa-pasa lang Kung gusto lang yung kunwari, wala silang magawa, si Bantag na naman. Tapos ilang araw si Tebes na naman. Ang bihira naman itong mga to, di ba? So kaya po tinatanong ko kayo mga kaibigan, Tinatanong ko kayo kanina sa intro natin, sino ang most guilty?
Kasi sa intro pa lang ni Attorney Panelo, alam mo na kung sinong guilty. Di ba? Alam na natin kung sinong guilty. Ngayon, tinatanong ko kayo guys ha, sana po masagot nyo no, habang nagdi-discussion tayo, pakisagot na lang kung sino yung sa palagay nyo ang most guilty. Alright? Kasi mamaya po, syempre ipaliwanag natin. Kasi po, magsasalita po dito si Attorney Panelo sa kanyang interview. Alright? Ito po ha, panoorin po natin guys. Para magkaalaman na. Ready na ba kayo kay Attorney Panelo? Ayan na. The evidence starts, yung nakuha nila, yung sinasabi nila totality of evidence, the evidence starts and ends with Sulweta. Di ba? Ends with Sulweta. Ano ibig sabihin nun? Umiikot lang kay Sulweta. Hindi kay Bantag. Klaro yan sinabi ni Attorney Panelo. From Sulweta to Bantag, wala silang ebidensya. From Sulweta to Bantag, wala silang ebidensya. See? Gets nyo? From Sulweta. Kunwari, ito si Sulweta. Ito si Bantag. From Sulweta to Bantag, wala silang ebidensya. Wala. As in, no. Ngayon, sino ang mas guilty at saka bias? Di ba? Alam nyo na. Di ba? Play natin. Wala akong nakikita. Walang link. In fact, the NBI has made a statement already. Sabi na we have no direct evidence. Kay Bantag. Maraming statements in the past 2 weeks si Bantag na lalabas daw siya and he will surrender himself if mag-resign si DOJ Secretary Boying Remulla. They were complaining na masyado namang halata daw na bias ang Department of Justice sa kanila. Unang-una daw, yun na lang pagsiserve ng subpoena. Dinala dun sa last known of address, pero wala namang iniwan na kopya. Wala rin yung mga attachments. Nagpunta sa barangay kapitan ng last known address, sinabihan sila na walang tao doon, hindi rin nag-iwan. Alam naman nila na nasa Baguio. Pangalawa, sabi nila, yung mga niraise ni DG Bantag na mga issue against Secretary Remulla, hanggang kanya hindi sinasagot. Di ba? Nag-gets nyo guys? Patikim pa lang yan. Patikim pa lang yan mga kaibigan. Kaya po, sa palagay ko guys, kaya pwede ko pong sabihin guys, na ang pinaka-guilty dito, si Secretary. Kasi hindi siya sumasagot eh. Lahat ng hamon sa kanya, hindi niya sinasagot. Wala siyang kahit isa lang sinagot, wala po. Wala siyang concern, wala siyang pakialam. Kaya ang sabi ni Attorney Panelo, kung wala kang pakialam, Secretary, natural yung mga tao maniniwala kay Bantag. Kasi wala siyang pakialam guys eh. Ni minsan sa kaso po ni Percy Lapid, wala po siyang pakialam kung anong mangyari kay Bantag. Wala siyang pakialam. Basta kailangan mapaalis niya si Bantag sa Bucor. Yun ang tingin ni Attorney Panelo eh. Di ba? Nagets niyo yung guys? Nagets niyo yung pakay niya? Yung target talaga niya si Bantag. Kasi po guys, kung talagang meron po silang concern sa kaso, no? Kay Percy Lapid, may concern sila na makuha yung hustisya. I-set aside na lang natin yung mga political agenda nila. Kunwari, concern talaga sila kay Bantag, dapat matagal nang na-solve yung kaso niyan. Di ba? Dapat matagal na. Hindi na umabot ng siyam-siyam. Pero bakit umabot mo ng matagal? Pag ilang buwan na ngayon. Kaya umabot ng matagal yan dahil po kay Secretary. Kaya sabi ko sa inyo sino ang most guilty dito? Bahala na kayong musga. Ha? Bahala na kayong sumagot. Di ba? Gets na gets, sabi ni Elizabeth Bagsikan. Di ba? Kasi guys, sa totoo lang, ang kaso po ni Percy Lapid, mga kaibigan, di ba? Pinatumba siya. Yun ang kaso. Hindi naman kaso ni Percy Lapid, kaso ni Bantag yung parang gusto siyang patalsikin dahil sa political views eh. Hindi naman yun eh. Dapat ang concern nila kung paano nila hanapin yung
gumawa dun sa kay Percy Lapid. Hindi yung dahil gusto niyang tumakbo sa 2025,